Sa bawat araw na dumaraan, hindi natin maiwasang makaramdam ng pagod, pangamba, at mga tanong na walang kasagutan. Minsan, kahit nasa gitna tayo ng maraming tao, tila ba nag-iisa tayo. At sa katahimikan ng gabi o sa ingay ng araw, dumadating ang pagnanais na makausap ang isang mas mataas na kapangyarihan, ang Diyos. Pero paano nga ba makipag-usap sa Diyos? Hindi ito kailangang magarbo. Hindi mo kailangang maging isang taong relihiyoso o may malalim na kaalaman sa dasal. Ang tanging kailangan mo ay isang pusong bukas at tapat. Unang simulan sa katahimikan. Minsan kailangan muna nating manahimik bago magsalita. Sa katahimikan, mas malinaw nating naririnig ang ating sariling damdamin. Doon natin mararamdaman ang udyok ng Espiritu, ang pag-anyaya ng Diyos na lumapit sa Kanya. Magsalita ng walang pag-aalinlangan, makipag-usap ka sa Diyos na parang isang matalik na kaibigan. Sabihin mo kung ano ang nasa puso mo, mabigat man o magaan, masaya man o masakit. Walang bawal, walang mali. Lahat ay pwedeng sabihin sa Kanya dahil alam niya ang lahat at mahal niya tayo kahit ano pa ang laman ng ating damdamin. Tatlong matutong makinig, ang pakikipag-usap sa Diyos ay hindi lang puro salita. May mga sagot siyang ibinibigay sa pamamagitan ng katahimikan ng mga taong nakapaligid sa atin, ng mga pangyayari sa ating buhay, at ng mga salitang nababasa natin sa banal na kasulatan. Matuto tayong maging bukas sa mga ito. Ikaapat na gawing bahagi ng araw-araw. Hindi lang sa oras ng pangangailangan tayo dapat lumapit sa Diyos. Kaibiganin natin siya sa araw-araw. Sa bawat gising, sa bawat pagkain, sa bawat problema at tagumpay, dapat kasama siya. Ang panalangin ay hindi obligasyon kundi ugnayan. Isang tulay ng tiwala at pagmamahal, tatlong tanggapin ang kanyang kalooban. Minsan hindi agad natin nakukuha ang sagot na gusto natin, pero makipag-usap ka pa rin. Dahil sa bawat panalangin, ang tunay na layunin ay hindi laging makuha ang gusto, kundi ang mapalapit sa Kanya at matutong magtiwala kahit hindi natin naiintindihan ang lahat. Aral, ang Diyos ay laging nariyan. Hindi siya lumalayo kahit paminsan tayo ang nakakalimot. Sa simpleng panalangin, sa tahimik na buntong hininga, sa luha o sa ngiti, nakikinig siya. Kaya huwag tayong matakot lumapit, makipag-usap at maging totoo sa kanyang harapan. Hanggang sa muli, naway sa bawat paglapit mo sa Diyos, madama mo ang tunay niyang presensya, kapayapaan at pagmamahal. Paalam at pagpalain ka sa bawat araw ng iyong buhay.